Mayong hapon, buenas tardes, Metro General Santos, magandang hapon. Mapya Malulem Sok Sergeant, kininyong alagad, Kabrigada Erin de Casyon. Mayang nga hapon mga kabrigada, ako si Kabrigada Abner Francisco. Makauban mi ninyo matag hapon diri sa programang mukalampag sa mga ahensya sa gobyerno ug pribadong mga tao nga wala giaksyonan ang mga problemang nakaapekto sa komunidad ug sa mga hintungdan. Maong sa mga reklamo nga wala giaksyonan sa dugay ng panahon. Di pwede yan! Adlaw nga Biyernes mga kabrigada, Agosto 27, 2021, mayong hapon kanimo kabrigadang Erin, mayong hapon mga kabrigada. Mayong hapon sa itong mga kabrigada na naa silang mga panimalay karon, nagakape, no? Kauban ang maksan, o siyempre katong atong mga paboritong mga mister, no? Kabrigada Abner, mga angkol nato dira na nagatanaw sa tuwa karon, na sa fishport, na nagadrive sa lang mga tricycle, nakatambay karon sa mga karinderya, no? Diri sa Jansan, no? Mga kargador din sa palengke. Yes. Sa mga vendors nato din mga mister, mayong hapon kaninyo. Managlahi nga mga isyu nga atong hisgutan, may kalabutan sa inyong komunidad, bisan pa man personal nga isyu o pribadong individual nga gusto ninyong ireklamo o problema nga buot ninyong mahatagan o pagtagan. Sa mga magtiayon nga dunay problema o gibinuangan sa lang partner, di pwede yan, hisgutan nato na diri sa atong programa. Kung doon na po may mga legal nga mga pautana, ipadala nyo mga mensahe sa numero nga anaa sa inyong TV screen o dili ka, i-message ninyo ang official Facebook page sa Di Pwede Yan. Ang mga pangutana gikan sa atong kabrigada, una, dili mo sugot akong ex-boyfriend nga makigbulag ko. Ingon niya, kung makipugbulag ko, i-post niya amo ang mga sex video. Uy, bahad. Bahad na. Unsa akong angay buhaton. O kay kaduhang pangutana gikan sa tong sender na daog ko sa akong pusta sa tupada pero wala nahatag sa ako akong nadaugan. Pwede ba kumuduol sa korte para magpatabang? Ang tubag sa mga pangutana ana sa uling parte sa tong programa at tangi mga kabrigada. Samtang aduna nay kumpirmasyon ang pagdagan ni Pangulong Rodrigo Duterte isip Vice Presidente. Ato ka ng hisgutan, din isa opinyon. Tigulang na magod siya, ma'am. Mas mayo, paulay na lang siya. Okay na kayo, ma'am. Okay na kayo si President mag-advise. Okay man ang yang kuan, ma'am, yang panagan sa katuang gobyerno, ma'am. Dili na, tiguang naman na siya. Mula si Presidente pagka-advise, dugot kayo, may. Malo na, ma'am. Gusto na ko yung pinapamagi ba? Okay lang, ma'am. Kay ano manggod siya mo dala sa ano ba kanang kumbaga okay yung pagdala sa mga katauhan. Para dili siguro siya makakuha kay ang namo na may kaso na gud siya kung atubangan kung dili siya mudagan. Mas mayon taon dili para mabala na to kung say dagan sa iyang kwan likramo para siya ha. Okay naman para ma-continue lang ang iyahang nasugdan. Samtang ato sa paminawan ng opinyon sa profesor sa Mindanao State University, may kalabutan ni ini. Mayong hapon kanimo, Professor Richard Pernia. Mayong hapon kaninyo diha tanan sa DPY o sa tanan nga naminaw o nagtanaw ron sa programa. Mayong hapon. Ay. Ano, Prof, kumusta? Mangumusta, Dod, no? Mangumusta ba? Kumusta, Prof? Sir, Yes. wala ni magitubag ba? Kumusta man ka? Okay naman. Still living. Siyempre. Prof, pangutana bitaw, diri ka to bitong pagdagan ni Pangulong Duterte bilang Vice Presidente sa maabot na eleksyon. Unsay mong maingon regarding ni ini? Kana siya,
natural man tingali na siya nga mahitabo, although daghan mo ingon nga di pwede lagi. Pero wala man ko constitutional bar ko niya na. Kung atong tanaw ng 1987 Constitution o sigon sa giluwatan o gipamulong o gistorya sa mga eksperto sa legal, walay balaod magpugong niya tungod kay ang Constitution nagsulti lang pod nga ang katurang kinsa man ang ma-elect nga presidente sa Pilipinas, dili na siya eligible for a second term or re-election. So, mudagan si President Duterte pagka vice presidente, paskin dili ka gusto o dili ko gusto, makadagan gid siya gud kay wala na siya balaod nga isupak. Tungod kay pwede man. As an example, si kaning Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, pagkawan niya presidente, midagan man siya pagka-congresswoman sa Pampanga. Dinaog siya, nakalingkod, dahil mo pang Speaker of the House. Yes. So, pwede na to ingnon nga, og naitabo sa kang President Gloria Macapagal-Arroyo, dili po na remote, og di po ingnon na to nga dili mahitabo kang Duterte, kung kana siya karon by confirmation nga mudagan siya, di makadagan gid siya. Unless kung dili siya mudayon og file og certificate of candidacy. Tama ba ko, Prof, na kung mahitabo jud no na mudagan ning si President Duterte bilang Vice Presidente, first time ba ni sa Philippine history na ang dating presidente mudagan on the next election as Vice President? I think so. Kay kung mutanaw ta balik sa istorya sa politika sa Pilipinas, parang siya pa lang yata ang primerong presidente kung pananglitan madayon nga mudagan pagka vice presidente. Sigon sa nauna, si former President GMA, Congresswoman o representative na nagyang gidagana dito sa Pampanga. Pero si President Duterte, kung moingon nga mudagan siya nga vice presidente o sigon sa regulasyon sa Comelec, kumupile siya sa certificate of candidacy by October, first week, then in siya, historically speaking, nahimo siyang kandidato pagka vice presidente. Diyan na lang nato daogon mo, daog ba siya o mapildi. Okay. Professor Pernia, may hapon si Kabrigadang Abner ni. So, atong gisgutan karon katong eligibility ni President Duterte nga mudagan as Vice President come 2022 election. Pero dinita sa hisgutanan nga immunity from suit. In case ma-elect siya as a Vice President, kining ginatawag nga immunity from suit nga gina-enjoy sa usa ka elected president, ang pangutana na to, ma-enjoy ba pod ni sa usa ka elected Vice President? Should in case mudaog siya karong umaabot nga eleksyon na Prof? Panmangod ka nang doon na may mga kaso good nga kan, doon ay kanang immunity clause. Tungod kay dili na siya mahitabo nga sa pag-perform niya sa iyang function o duties nga presidente or vice presidente nga kan ganang in the performance of service makan gina siya kanang doon na siya immunity from suit. So tingali kung atong i-configure kanang International Criminal Court nga kaso, ino na lang nato nga pwede na siya mo prosper kung dili na siya sitting president. Pero kung mudagan sa vice presidente kung makadaog, managinaingon nga motong ang nagdemanda, wala na po siya gunong katuig. Usa niya mapadutlan. Ka-incumbent man. Yes. Okay, so maingon na to, naagyapon sa immunity, bisag Vice President na lang siya? Pakitro daw ang maingon ba na to nga naagyapon sa immunity from suit kung bisan pa man nga ma-elect na lang siya as Vice President? mura ana gyud ang ang dagan o sa katong nagasunto maningkamot siya nga di makadaog. Pero kung makadaog, wala, stop ball siya. Katong hisgutanan bitaw, Prof, na di ba usually pag ang presidente, elected president becomes incapacitated, ang vice president ang mag-succeed.
in case no na sa panahon na ma-elect as Vice President si Pangulong Duterte ug mamatay ang Presidente-elect during that time, pwede ba siya mag-succeed as President? Oh, gana, Erin, pwede mo ingon nga, grabe naman, nganong mahimo siyang presidente, maski napatay ang presidente as an example. Pero, let us take that one with a grain of salt. Ang law of succession will become operational kay, as an example, para sa local government, ang vice mayor, mupuli gina siya sa mayor nga maanhing mo resign or for what reason nga dili na siya maging mayor. Unya ang vice mayor kung wala na siya mao gyapon nga sitwasyon, ang primerong kagawad mahimong vice mayor. Pero dili na siya ang iyang pagka-vice, dili kay vice pud siya pod. Kagawad siya na promote pagka vice mayor. Likewise, ang vice presidente kung mawala ang presidente, constitutional na siya provision nga ang successor sa presidente mao na ang vice presidente. Unless otherwise ibutang na to nalarab na sila tanan. Kung nawala ang presidente, nawala ang vice presidente, kisa ba isunod nga pwede magiging presidente, di ba? Ang Senate President. Yes po. Okay. Kung wala po yung Senate President, parang Speaker of the House, kung dili, kaning Chief Justice sa Supreme Court, marag mo na ang in line of law of succession eh. Okay. So, karon ibutang na to, kinsa ba'y disgrasya ani nga sa swerte. Kung simba ko, mudagan si President Duterte og busy, niya nakadaog siya, niya paglingkod niya, pila lang kabulan, ibutang na to, disgrasya na yun ba? Nawala ang presidente nga nakadaog, na siya ang busy, wala tayo mahimo, hural tatanan, umalik na po na siyang maingon ay Duterte will assume the position of the President that discharge all the functions and responsibilities under the Philippine Constitution and Philippine laws. So help me God, Presidente na po siya. Aha. Prof, naapoy mga legal opinion nga nigawas nga nagaingon nga dili kuno eligible si President Duterte nga mudagan as Vice President. While ginaingon ko na sa Constitution nga dili siya eligible for re-election, pero naatoy ginaingon nga letter of the law o katong ginaingon nga spirit of the law. Ang spirit of the law nagaingon ko no, dapat bisitahan ko no pag-usab paano gipanday ang konstitusyon nga ang punto de vista dito nga dili gyud pwede nga mulingkod pagbalik sa kining posisyon sa top position sa atong nasod ang usa ka presidente nga nahumana ang usa ka termino niya, Prof. Gana siya. It's a matter of kanang personal opinion na lang. What matters most is do we have the enabling law or is there a law that would bar him of becoming one? Kasi ang kaning election na law expert na si Attorney Macalintal, ang sulti niya, the Constitution stipulated for the non-re-election of a person elected as president for a second term. But never the 1987 Constitution stipulated that the one elected as vice president cannot, president cannot run for other position. So, ingon niya, that's the fault of the framers of the 1987 Constitution. So kung moingon ka nga, referring it to the so-called spirit of the law, kabalo ko na si Ms. Erin diha nga unsa na ang spirit of the law, ang punto karon diha, very clear. Kay ang isa ka kuan man ko na istorya sa spirit of the law shall be written clearly. When it says black, it's black. When it's white, it's white. It can never be gray. So kani nga area, walay gray area. Kaya ang gimension lang, ang presidente ra. Aha. Okay. Sige. With that, So Professor... kung may elect siya presidente, Yes po. pwede siya mo downgrade. Muna ka ng vice presidente. Go! Aha. Tama. Go. Sige. Go na go. With that... Opinion, no? Go, John. With that, Professor Richard Peña, dagan salamat kayo sa imong oras ug panahon. Sige, wala po isa pa yan. Og mayang hapon, ganyan tanan. Og sa tanan ron nga naminaw nagtanaw sa programa sa Brigada. Mayang hapon. Okay. Mayong hapon. Tama to. Mm. Oh, di ba?
Tama tong ingon bitaw ni Professor Pernia, if the law says, kanang klaro bitaw ang kanang message sa law, no? Kanang plain view nato, modo dapat, di na ta magtanaw dito bitaw sa intent sa framers of the Constitution, no? Kabrigada Abner. Kay katumang kong giingon dito, the President shall not be eligible for any re-election. But it means, no, any re-election, ang ginamin manggod nga pag re-election is same office manggod na. Mo Same na ang ingon office. na ni Sir Justice Secretary Hindi magkamakaingon nga magpa-re-elect as Vice President because wala man Other ka office nahimong man na, Vice President. yes. Oo. Kung magpa-re-elect siya, no, as a President, mauna siya ang katong giningon nato re-election, no? Pero pag maingon ta as gusto na ako magpa-elect as Vice President, we cannot say that is re-election. Okay. Kabrigada Abner. Grabe ng mga abogado, no? Ginagmay nga mga kwan, daghan kay mga Mga words ana interpretation. kanang mga any, may, mga anak must ginatanaw. Mga shall. Di ba? Ginatanaw jud na niya. Pero kamo mga kabrigada unsa inyong tanaw, no? Kaning pagdagan ni President Rodrigo Duterte as Vice President sa moabot na election. Uyon ba mo niini? Para ba sa inyo violation ba ni sa atong konstitusyon? Pwede niyo na i-text no sa numero na makita sa inyong TV screen karon. Pero mga ginaingon nila nga ang mga Vice Presidents ko, no? Mga Vice Mayors, Vice Governor, mao daw ni mga prayerful daw ni nga mga Wala ta politiko. sa unta, ano? Unta, high blood. Unta, patigok. Unta, ano Oh, ba ito? Unta, mapailan di niya mahuman na yung termino kay para makalingkod ko. So, Mato ilang ingon bitaw prayerful. Kabrigada Abner na kani bitaw tong chances ba what if ma-incapacitate tong presidente-elect, no? wala, Kasi- lingkod ko, no? Lingkod jud siya. Kay mo man jud na ang law of succession, no, sa atong balaod regardless kung gikan na siya nagpresidente or dili. Samtang dunay hangyo ang publiko may kalabutan sa transparency sa managlaing police operations. Ato kanang hisgutan sa pagbalik sa Di pwede yan. Di pwede yan. Alang sa atong issue karong hapon, kahibalo ang kasagaran sa mga reklamo sa mamahimong subject sa managlaing police operations, mao ang transparency. Dunay maaligasyon nga matod pa planted ang nakuha nga maebidensya susama na lang sa droga. Atong paminawon ang pamahayag sa usa sa mga residente nga gipang himakak nga ilaha ang droga nga nakuha sulod sa ilang panimalay sa gipahigayong operasyon. Kasi prior ana nga panghitabo, prior man gud ana nga mga panghitabo, ako from time to time since nga ako amang gud na siyang property, not in the sense na property na kanang wala na ko na ginagamit, no. Secondly, ginagamit na ko na siya, na ginabutang ako mga sanina, na ginabutang ako ang mga gamit sa pang-office. And third, that time jud gi-open ako na siya. Oo, gi-open ako na siya and then wala din na siya. Ako 100% kabalo ko kung unsa ang ako ang unod sa ako ang butang, no? Kay ako man ang owner. Pabor man ko sa kanang ginatawag na body cam, provided lang na pag-start sa kanang body cam, pag abot pa lang nila sa balay nga adtuon nila, naka-start na siya on. Kay may mga possibilities just like pagsulod ana nila dinha tapos wala dai nila gi-on ang ilahang camera. Tapos dito na sila nag-on sa katong ginatawag na nila nga naka-find na sila og evidence. Gimando sa Korte Suprema ngadto sa Philippine National Police nga kinahanglan ng mogamit og body cameras ang mga operatiba matag pahigayon og operasyon. Matod ni PNP Chief Police General Guillermo Eleazar, anaa sa 33,000 ang kinatibuk ang ihap sa mga body cameras ang gikinahanglan sa PNP. Apan, anaa pa lamang sa 3,000 ang ihap sa mga body cameras nga napalit og na-deliver na ngadto sa nagkadaiyang mga city police offices sa Tibok, Nasod. Atong paminawon ang managlaing reaksyon sa mga residente may kalabutan sa paggamit og body camera sa mga pulis. Mas okay na siya ma'am kay para kung sa tong mga krimen nga mahimo maano sa kamera ba makita. At least napod sila sa court, ayog na ay magano man sa ila bar kay dagan magkrimen karon. Importante man pud sa mga pulis nga naay mga kamera. Mas okay siya kung naay mo sokol na civilian, pakita sa kamera.
Mas maayo ma'am para walay mga intriga nga mga kuan ma'am, mga istorya ang mga tao sila ang operasyon ma'am. Tama man na siya ma'am. Okay na siya kay para napo ebidensya para sa mga katawhan nga kuan kung tinuod ba na nga ilang pagpamusil kung legit ba na ilang tama ba na ilang pagpamusil nga sa mga kuan inosente pod nga kuan ang ilang ginabaybas kung kuan kay namang guyuban nga natiwasan na lang pod para kuan muhilom na lang. Sa General Santos City Police Office, duna na'y nahatag nga 16 ka body camera apan upat pa lang niini ang nagafunction tungod duna pa'y kinahanglan ayuhon sa docking system niini. Okay. So, kung ano, 33 mil ka Gamay. kining Pili mga mo, kamera, gamay ra. 3 mil pa lang ang available. Aha. Oh, mas may maklaro ni kinsa may mo palit ini ang national office ba sa PNP or pwede mo palit ang mga kuan ini, ang mga local government units. Pagka-remember bitaw na ako, Kabrigada Abner, katong nilingkod na si General Eliazar, no? Dira manggod to niya gipasigarbo bitaw, gipasikat niya katong pag, ano lagi, tong body camera, tong propose. Mo na yung first project yata I guess, no? Katong nahimo na siyang PNP chief. Kay, mo lagi to, tama to Kabrigada Abner, during the war on drugs, no? Dagan kayo reklamo bitaw, labi na tong mga nag-ingon na planted daw ang ebidensya sa droga, ang uban dili daw tinuod na ng laban, no? Katong ilahang mga relatives na napatay in tawon during entrapment Naapoy operation. mga akusasyon ang mga katong gipang-grade nga mga panimalay nga allegedly gipangawatan daw kuno sila, gipang pasakitan sila. So kining body cameras makatabang ni og dako nga makit-an gyud nga transparent or proper ang pagpahigayon ni ini mga police operations. Pero sa akong tanaw, no, Kabrigada Abner, long overdue na ni diri sa Philippine National Police. Kay kung i-compare nato sa ubang nasod na naman jid sila body cam, di ba? Diba, US, no? Na nagid body cam ilang mga pulis ana. No mo bitaw Kabrigada Abner na ay mga salida bitaw na katong mga operasyon sa mga pulis. Tungod kay nanan sila body cam daan, but paskin ilang masakyanan, tong mga police cars nila na po na yung mga cameras, no? To ensure na katulaging ilahang operation is legit and transparent. Labi na pagka nang atubang na bitaw sila sa korte, mo nang wala na duwa-duwa pagkonstorya, mauna na ang nahitabo. Okay. Kay dapat manggod ang camera nga ilang gamiton, dapat na ay video and at the same time na ay audio, di ba? Kay kung video lang naa, wala ka kabalo kung unsay gipanulti. Kung audio lang po nang na, kung tingog lang naa, wala po kining video, wala po ka kabalo kung unsay gihimo kay tingog ra yung madunggan. So dapat kuan ni sa naay audio and naay video og i-on ni siya pag-abot dito sa kining subject nga lugar kung asa ipahigayon kini mga police operations. Kaya nga, before serving the warrant, dapat naka-on na ni sa daan. Naka-on diba? daan. Mao man na sa no, ang requirements. Ani tama to no, tong ingon bitaw sa to ang interviewee no, Kabrigada Abner kay labi na itong mga nag-iingon na wala man may nagagamit, ana. Pero may man ko nag-open sa kong drawer, kato sa itong interviewee, wala man to yun, ano. Kung tinood to, ha, ang iyahang gisulti, para makita jud na to na walay planting of evidence. At the same time, Kabrigada Abner, para sa kuha, ha, mas mugwapo bitaw ang pangalan sa pulisya nato, kay naging transparent sila sa ilang operasyon. Dito na i-off sa pagbalik na nila sa police station kay along the way while ginabiyahin nimo ang subject katong inyong aresto, pwede man gud nga na ay mahitabo dito, pwede nga na ay pagpasakit dito, or pwede nga ang katong subject po magpasakit nga to sa pulis. Actually, pareho silang makabenepisyo ini. Ang pulis nga dili maakusahan og police brutality. Og ang katong mga dinakpan dili pod maakusahan nga nanlaban. So makatabang ni og dako og isa pa makatabang og dako para sa pag-prosper sa kaso. Kay daghang mga cases nga kinibang na-dismiss na lang ton kay walay proper handling sa mga ebidensya. Tinood na, no, labi na Walay bitaw. mga witnesses. Labi na bitaw aning ato ang war on drugs no, Kabrigada Abner. Daghan lagi na mga nadakpan pero pila lang ang napasakaan og kaso. Kay tungod lagi na pakyas didto sa handling of evidence, di ba? Atong ginatawag na due process during the time nagibuhat ang entrapment operation. Dira jud baya magkasango-sango mo nang wala bitay ka ng proof beyond reasonable doubt, no? Walay ka ng kanang probable cause na makita ang isa ka prosecutor tungod lagi kay kulang og naay kanang loopholes no ang gibuhat na operasyon. Okay, so para sa ato usa ni ka win-win solution. Win-win para sa katumagi aresto o at the same time sa mga law enforcers nato nga kini pang dili sila maakusahan
nga na ay dili maayo nga gihimo ngadto sa ilang ginapang dakop sa subject sa ilang mga police operations. Pero ang pangutana lagi diri no, usa pod na ginapangutana sa tong mga katawhan, pila na po daw ang mga involved ani na kwarta ka Brigada Abner. Pila na po daw ang total na igasto nato no sa pagpalit ani nga body cams ni ug katong ingon nato na makasure ba ang katawhan no na magamit jud ni, gamiton jud ni. Ay, pero dagko ang peace and order fund sa mga LGUs, sa mga mayors. So kaya kayo ni paliton. Mo na dili bitaw nako makita bitaw ang rason no or kanang palusot bitaw ka Brigada Abner na di na kaya, dili na siya viable, dili na to na afford kay tanan mga LGUs na ang budget dapat na ginhalaan. Na ay diba? peace and order fund ang mga mayor, mga local chief executive. Mao gani na nga kining mga chief of police, mga PNP stations nagadepende sa kining augmentation support sa finance niining kining LGU dito sa paggasolina, dito sa mga logistics, mao nagkikinahanglan. Mao gani na nga ilalom sa local government unit ang operation sa pulis. So dili na tinud ka Brigada Abner dapat no na pangit na rason bitaw mapaminawan mag-reflect sa LGU no may kayo na wala kayo may nakalibot kay wala mi pang gasolina lain di ba na no? Na mga PNP nga kuan kanang kontra nila ang mayor. Wala sila ginatagaan og pang gasolina. Di ba? Pero ang pinaka-importante pa naman no sa paglambo sa usa ka syudad ang peace and order gina. Mo na ang unang ginatan-aw sa mga investor ka Brigada Abner, di ba? Katong pagpaspas gihapon sa pagsulbad sa mga kaso labi na kanang mga shooting incident. Isa pud na no? Ka Brigada Abner sa makaapekto no. Kay kung ikaw investor, dili ka confident nga mo buo sa imong kapital sa usa ka lugar nga unstable ang peace and order. So kay base pa lang hold-upon ka, base pa lang kawatan ka o di ba base pa lang patsyon ka. Man ang mga investor isa gyud sa ilang ginatanaw dinha kung malinaw na usa ka lugar. Kung gubot gani ang usa ka lugar, di gyud na mo sulod ang mga investors. Dili jud. Okay, Mahadlok additional na sila. man ang gasto sa ila kay mag-hire na po sila mga bodyguards. Para Security. sa ilang security. Mo na no ka Brigada Abner kanang sayang bitaw no. Isa lang na bitaw sa mga kanang aspeto no na medyo ginabaliwala sa ubang no na mga LGUs no ka Brigada Abner. Ato makahinabi ang operations officer sa GSCPO at ang isa pagbalik sa Di Pwede Yan. Di Pwede Yan. Ato na iskutan kagani kining kami danon sa paggamit sa body cameras sa mga police operations. Alang sa dugang detalye ana sa atong linya sa telepono si Police Lieutenant Colonel Ruelito Lumigid, Operations Officer sa GSCPO. Maayong hapon kanimo Lieutenant Colonel Lumigid. Maayong hapon sir. Maayong hapon sa tagapakinig no sa inyong radio station. Maayong hapon. Okay. Sir, unang-una gusto na mo kumustahon. Unsa na status nining 16 ka mga body cameras nga gihatag dinhi sa GSCPO? Naigiingon nga upat lang ang magamit ini karon. Unsa na status ini karon? Ay sir no, in fact no sa GCPO mayroon tayong issued na body worn camera since pa ito nung last April no. A total of 16 body worn camera no. Then, apat nito yung live dito, no? Kung gagamitin natin, mamomonitor po natin dito mismo sa opisina ng ating Tactical Operation Center. At the same time, sa Camp Rami, no? Makikita nila yung galaw ng kung ano yung tinitake ng video coverage. Yung 12 nito, out of 16, yung 12 is, yung purpose niya ay magre-record lang talaga ng video, no? At yun ang kukunan natin ng copy at ipipresent natin sa korte. So yun po lang lahatan ng ating issued na body worn camera sa GCPO. Okay, so paano po sir pag may mga magkasabay-sabay na mga police operations na siyempre required na ang paggamit ng body worn cameras, ano pong magiging solusyon ng PNP para ma-comply itong requirements na hinihingi na dapat may mga body worn cameras? Bali sir, kamagin, hindi masyado na pa, diba?
So, limited lang yung units na functional sa ngayon available. 4 lang yung binanggit po ninyo na available. Ang tanong po natin, paano kung magkasabay-sabay yung mga police operations na lahat ng mga operations na yon ay nire-require po kayo na gumamit ng body-worn cameras? Yes, sir. No? Actually, sir, no, mayroon tayong 8 police station at saka may another tayong operating unit kagaya ng intel operation natin at saka dito sa City Drug Enforcement Unit natin. Actually, sa batas po natin under sa Supreme Court na guidelines, kailangan lang tayo ng isang body-worn camera. At the same time, pwede tayo magdagdag ng alternative body-worn camera, 2, no, ang kailangan. So, sa ating station ngayon, may mga station na yung in-order nila ay tingnan. Yung iba, paparating pa lang, no? So, itong nandito sa at na 16, ibibigay natin dito, i-distribute natin ito sa mga station upang may magamit na nila. So, pwede po, sir, no? Magamit po nila kasi aside sa may issue tayo, mayroon pa silang alternative kasi allowed yung alternative body-worn camera dahil sa pinapalabas na guidelines sa Supreme Court, sir. Okay. Nabanggit po ninyo yung alternative body-worn cameras. Ibig sabihin nito, pwede po kayong gumamit ng ibang mga cameras aside doon sa provide ng PNP? Sir? Pwede kayong gumamit ng ibang mga cameras, halimbawa personal cameras ninyo para sa operations. Yung binanggit nyo po na alternative body-worn cameras. Yes, sir. Ina-allow tayo na gumamit ng alternative body-worn camera. Pero dapat siya ay nakapasok din, no? Pasado siya sa specification na in Supreme Court, no? Lalo out of period ka dito covered, no? Na covered siya na 8 hours, no? So, pasok siya. Hindi kagaya dito cellphone kung gagamitin natin. Although pasok yung specification ng cellphone dahil malinaw siya. Kaso lang after 30 minutes, mapapatay po yung cellphone kaya hindi siya pasok. So itong alternative body-worn camera, pagpasok naman siya sa specification na binigay ng ating Supreme Court, pwede siya magamit. Pero may kailangan lang gagawin dahil before sa operation, magpapile ng motion yung operating unit doon sa korte. At inform them na gagamit sila ng operation natin, itong mga operation natin, na plan operation kagaya ng search warrant. So before nga i-implement nila yung search warrant, magmo-motion na sila nga during sa implementation, magagamit sila ng alternative body-worn camera. Okay. So yun po ang guideline, sir. May tanong dito, sir, no, na kung kailan daw i-on dapat ng isang pulis yung kanyang body camera. Is it kapag andyan na siya at the doorstep ng isa-serve yung search warrant or pag-alis mismo ng kanilang station? Actually, sir, ma'am, no, yung regarding sa pag-activate ng body-worn camera o itong pag-on natin, magsimula na mag-record, kailangan natin itong gagawin, lalo na yung during sa briefing pa lang, no? Yung during sa briefing pa lang mas maganda na nga i-on na yung body-worn camera kasi after din sa briefing, kasunod naman dyan yung operation na talaga, actual operation. So tuloy-tuloy na yan kasi mas maganda kasi yung nakakovered yung kaumpisahan pa lang hanggang doon sa katapusan kasi ipipresent natin ito sa korte, no? Kung hindi naman gaano marirecord natin, may posibilidad pa nga ma-dismiss yung kaso na may file natin. Sayang yung effort ng ating operating unit. So kaya yan, yung recommendation na dito, during briefing pa lang, no? Yung pre-briefing before sa actual operation na so, mauuna yung video na yan, no? Mag-i-start na. Upang sa ganon, wala talaga silang masabi na bakit dito lang yun, bakit photo, ganon. Kung sakali naman, during sa, may mga guidelines kasi yan during sa pag-switch on ng ating body-worn camera. Yung team leader dyan, magsasalita pa, magpakilala na ganitong oras, mag-ooperate tayo, ganyan, during sa briefing po. So, during that time, kailangan na mag-switch on yung body-worn camera. Okay. May binanggit po kayo kanina, Lieutenant Colonel Lumigid, na bago yung operation, halimbawa, pag nag-apply kayo ng search warrant,
i-declare ninyo na gagamit kayo ng body-worn cameras at alternative cameras kapag nag-file kayo sa court and nag-present kayo ng ibang evidence na kinuha galing sa cameras na hindi naka-declare doon sa application po ninyo, ano mangyari yon? Magiging inadmissible ba sa court yung ibang ebidensya na nakala po ninyo na hindi binanggit doon, na hindi ginamit ang camera na ipinaalam po ninyo sa korte? Yes sir, no? Before sa for example, nag-apply tayo ng search warrant. So during sa search warrant, i-inform na natin yung korte, no, na during sa operation, gagamit po tayo ng alternative body-worn camera. So allowed naman tayo in the two alternative body-worn camera. At kung gagamit din tayo ng yung issue natin na body-worn camera talaga, i-inform din natin sila na aside sa nagagamit tayo ng body-worn camera, may dalawa tayong alternative body-worn camera. Kasi may mga anggulo kasi kailangan nating ipipresent, no? So hindi lang sa isang anggulo, kundi mas maganda na kasi yung mga dalawa o tatlong anggulo na ipipresent natin sa korte upang sa ganun i-continue, no? During sa presentation of evidence, makikita na natin doon kung ano yung mga ebidensya na nakukuha natin during sa operation, no? At yung mga ebidensya na yon, titingnan din kung na-submitted ba natin dito sa korte during sa filing of case. Upang sa ganun, yung operation talaga legitimate at the same time, kumbaga wala na silang masabi na hindi totoo, no? Kaya nga, yung lahat na makikita na sa video na mga ebidensya ay maipresente ng ating kapulisan doon sa Fiscal's Office during sa filing of case. Okay. So far, itong mga available na mga body-worn cameras dyan sa inyong opisina or sa General Santos City PNP, nagamit na po ba ninyo? And so far, ano pong assessment ninyo? Itong nandito, sir, no? Actually, yung guidelines dito is mag-i-start yung last August 1, no? Kaso lang nung na-try natin, mayroon pa siyang kunting i-adjust itong tinatawag natin na docking system. Kung sa computer pa, ito yung CPU, no? Lahat ng video nga makakover natin sa body-worn camera, dito natin i-download at dito tayo magkopya ng video. So, nung tinitesting natin, medyo may kunti siyang adjustment. So, yung supplier nito, nag-i-schedule this coming August 29 na puntahan dito kasi from Manila pa ito. Kaya nga yung station natin ay bumibili talaga ng alternative body-worn camera upang magamit nila sa kanilang operasyon. So hopefully, kung matuloy itong this coming 29, so malamang sa September na magagamit na natin ito at itong mga nandito nga mga body-worn camera sa office natin, i-distribute natin ito sa mga station at the same time sa ibang operating unit ng GCPO. Sir, meron po bang mga disciplinary measures ang kapulisan natin, lalo na doon sa mga kapulisan na intentional yung pag-o-off ng kanilang body cameras during pag-serve ng search warrants or during operation, no, ng ating kapulisan? Mayroon, ma'am, no? Yung well-oriented naman itong mga personnel natin, no? Actually, kaakibat dito yung order ng kanilang station commander na sila talaga yung authorized na maghawak doon sa body-worn camera at nagkakaroon na ito ng mga orientation at saka seminar doon mismo, no, sa doon sa supplier, no, sa ating high headquarters. Ina-orient na ito sila, nagkakandak na ng orientation through virtual, no, kasi hindi naman tayo pwedeng physical ngayon. So well-oriented na kung paano gagamitin at the same time may kasama itong order, no, signed by their direct supervisor. Pang sa ganon, ipipresent din ito sa korte upang makakuha din sila nga allowed talaga sila or authorized sila yung maghawak ng body-worn camera. Yes, sir. Ang General Santos City po ay nasa para may 697 million na population. Ilang mga body cameras po ang sa tingin ninyo ay kinakailangan sa General Santos City para masabi natin na mag-cover yung mga police operations, yung ratio po ng population, although hindi naman lahat ng mga nasa population natin nasasangkot sa mga krimen. Pero sa tingin ninyo, mga ilang body cameras yung kinakailangan natin dito? Kung every police station, sir, at saka every operation,
nasa kwan sir, no? Isang body worn camera at saka dalawang alternative body worn camera. So, yun lang man ang hiningi ng Supreme Court na magamit natin every operation. So, kung mayroon tayong 8 police station, so magdagdag na lang tayo ng tagdadalawang alternative body worn camera, pwede na siyang magamit. So, in fact, yung ibang station dito, sumubra pa nga eh. May station dito nga nag-order ng 5 kasi hindi lang sa mga operational accomplishment or operational matter yung ginagamitan nila. Pati na rin yung mga PCR na activity, nire-record nila sir kasi maganda kasi kung may video ka, pwede nyo pa nga ma-present during may mga presentation, yung mga covered yung video during sa PCR, yung mga community engagement. Pwede kasi yun sir, no? During checkpoint, pwede rin mag-record sila kaya yung ibang station dito, sobra pa sa 2 yung in-order nila o pag sa ganon, magagamit din nila sa mga ibang activities, no? Hindi lang yung sa operational activities yung ginagamitan nila. Pati na rin yung sa mga community engagement at saka yung mga ibang mga lecture at saka sa mga orientation seminar. Ano lang ginagamitan pa rin nila. And do you think, sir, itong mga body cameras will help the police, no? Lalo na dito sa Gensan para makapag-file ng mga airtight na kaso when it comes to mga drug operations, no? Dito sa ating lungsod? Ma'am? Do you think, sir, na itong paggamit ng body cameras ay makakatulong po ba ito talaga sa ating mga kapulisan para makapag-file finally ng mga airtight na kaso against doon sa mga nahuhuli natin sa mga drug raids na ginagawa, no? Lalo na dito sa Gensan? Yes, yes ma'am, no? Malaki talagang tulong ito sa ating kapulisan, no? Lalo na rin sa mga community upang sa ganon. Marami kasi noon na mga operasyon, no? Nga maski maganda yung operasyon, pero kilalang kilala o kumining tao yung involved, so pwede nilang baliktarin yung operasyon. No? So dito sa may body worn camera, so talaga kung ano yung nakikita sa video, hindi na natin yan pwedeng i-delete, hindi na natin pwedeng i-edit yan. Kung ano talaga yung actual na nangyayari, yun din talagang makikita dito sa video. So malaking tulong ito sa kapulisan, no? At saka sa community, will inform talaga sila, lalong-lalo na during sa presentation sa court. Hindi na makakuha natin kung ano pang klaseng cross-examination yan, pag lalong-lalo na kung clear yung pagkukuha ng video. So, maiwasan na natin yung parang haka-haka during sa operasyon na minsan gumawa yung kapulisan natin ng maganda, pero sa kinalabasan, pwede pa silang mabaliktad dahil lang sa video hindi clear yung pagkuhan. Pero pag ganito na nga may video na, so in a video alone, pag maganda yung kuha, may mga anggulo talaga nga makukuha lahat yung coverage yung area. So yung video alone, magsasabi na talaga kung ano yung totoong pangyayari. Okay. So malaking tulong ito, ma'am, no, sir, yung body worn camera. Yan. Okay. On that note, maraming salamat po, Lieutenant Colonel Roelito Lumigid sa panahon at sa pagpapaliwanag po ninyo sa usaping ito. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, sir, no? Ma'am, maraming salamat. At saka yung sa subaybay, no? Maraming salamat din na pinagbigyan nyo kami ng panahon na mag-i-explain dito. Hopefully, continue ito, no? Upang sa ganun, may discuss din natin kung may mga issues and concern din regarding this paggamit dahil bago lang ito na pamamaraan, no? Na magamit tayo ng body worn camera. Wala pang 1 month yung kuhan natin, no? Start pa nung August 1, no? Up to this date, no? Okay. Maraming salamat, Sir Lito Migid. Okay. Operations Officer sa GSCPO. Okay. Ikaw. Oh. So, kato maayo to. Nga na ay, murag ang mahitabo, murag pa sila nag-vlog, no? Kay, Mag-vlog. sa introduction pa lang, mag-introduce. Lagi? Hi, I'm Lieutenant Colonel. Oh. Ako day si Lieutenant team leader sa imong operasyon karon, no? Karon na ata diri nani ang date bla 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 na. Ato anang sudlon ang balay ni. Kinana kaya? Di ko sure, no? And once and for the vlog, magpaila daw eh. We are 5 minutes away from the target. Pero maayon ni kay para once and for all magkalinawan, magkatinawan sa mga aligasyon nga na mga abuses ang mga pulis. Kay moingon ang mga tao nga naipag-abuso ang pulis, wala man na substantiate, wala mga ebidensya nga mapresenta. With this body-worn cameras, mapamatud na kung kinsa nagsulti sa tinuod.
So in short, no, Kabrigada Abner, matagag kopya ani dili lang tong kapulisan kundi katupong accused no mahatagan pud siya kopya ani mo pud ning studihan siyang abogado tan-awon unsa mga loopholes didto etc. Pero tama to no Kabrigada Abner na unta kaning pagsuot og kaning paggamit og kaning body cameras makatabang na jud ni finally para bitaw na ay speedy disposition sa mga kaso no sa mga korte kay ang lisod man gud jud Kabrigada Abner kana bitawng testimonial di ba magbase lang ka kung kano sang availability kato sa imong witnesses. Magbase ka katong sa ginaingon nato na katong pagtanaw nimo no in plain view kung legit ba ni or dili ang ginaingon no sa imong witnesses no. So mo na makapadugay na pa motion for postponement. Pero kung kani na naa na jud dira available na mismo ang ebidensya. Naigiset nga guidelines para malikayan nga matamper ang mga evidence, di ba? Kay ginaset ang guidelines kano saan mo i-on, kano saan mo i-off. So malikayan nga matamper ang ebidensya. Ang lisod lang na ini kay kabalo na ka basig ang palito naman pod nga mga cameras kanang mga kuan gani. Kanang di maayo ang quality, dili maayo ang quality, dili maayo ang resolution. Basi pag kanang gabi, bitaw buhaton, ngit-ngit pa sa Alcatraz. Wala kinanglan nga dapat high resolution tinaw, maayong quality ani mga cameras para dili tong mapalong in the middle of the operation, no? Dapat taas ang baterya. Para klaro og maingon nato nga reliable kayo ang ebidensya nga masubmit niya sa korte. No, nang ginaingon nato Kabrigada Abner na magamit og tarong bitaw og tama kaning teknolohiya nato, no. Dugay naman ta ning nay body camera pero at least no nay nag-initiative no Kabrigada Abner mo palit na taan para magamit na jud ni finally no labi na bitaw sa operasyon no so, sa to kapulisan. General Ilyasar lang gyud na realize. Sa iya na ko ni nakita katong paglingkod mismo niya mo ni iyang ipakita gyud ito siya picture no. Usa ni sa mga reforma nga iyang gi-introduce. Although naapay lang yung mga reforma nga gi-introduce pananglitan katong ginaingon nila nga pagtangtang na ining padrino system, palakasan sa hiring sa mga kining mo apply pagka pulis. Naay mga naghimo ni ana in the past nga mga PNP director pero karon lang murabag naay concrete gyud nga mga actions nga gihimo pananglitan katong paggamit og QR codes na nga dili na mo reflect ang mga pangalan kundi mga numbers na lang or qualifications na lang. Ay, dapat inana no para pag-ana dili man kakabalo sa apelyido. Mag-upgrade na ta. Warag gud ganang sa bar exam bitaw Kabrigada Abner na dili gid na nimo pwede butang markings, nimo pwede butang pangalan nimo kay base mao nang maging rason bitaw na ay kani pasahon nato ni si Abner kay kailan na. Ano ni pangalan, number lang gyud no. Gisabot na ano. Gisabot katong papel nga naay kwan dito naay heart ito sa plane ako ato. Barag si Kabridang Abi gap daw with heart. Ano dayon na kay Kabridang Abi. Na emoji dito. Ako ana. Sa atong pagbalik at ang dugang kaalam ug mga pangutanang legal mga kabrigada dinhi sa Di Pwede Yan. Di Pwede Yan. Aniya ang dugang kaalam para sa atong mga kabrigada karong adlaw. Dugang kaalam mga kabrigada. Sa mga wala kahibalo nganong gitawag nga baluan ang barangay baluan, usa kini kablaan term nga ang pasabot sa pa nga dunay mudfish o haluan sa mga Ilonggo. Ang barangay baluan usa ka sityo kaniadto nga gikonsiderang dangerous zone tungod sa presensya sa wild animals. Samtang nahimong panginabuhian sa mga tawo didto ang baluyot weaving ug uban pang matang sa basket. Ila kining ginapamaligya sa kantidad nga 10 hangtod 25 centavos. 1946 duna sila'y gimugna nga komitiba sa mga mag-uuma. Kitawag kining Baluan Settling Farmers Association kun Balsefa. Dako ang nahimong kontribusyon sa maong grupo sa paglambo sa maong barangay. Ang nasangpit nga grupo sab ang pinakauna nga organisasyon sa barangay Baluan. O karon nato nang tubagon ang pangutanang legal sa ato mga kabrigada. Ang unang pangutana. Mga kabrigada,
Mga itan akong tabang ba, kay gusto na ko makipagbulag sa kuminyo nga uyab. Dili siya musugot o ingon niya kung makipagbulag ko niya, iyang i-send or i-post sa mo ang mga sex videos. Kung sa man akong angay buhaton. Tuara. Mao na Kana next ko. lagi, naman ko yung mga tinaguan. Patay tayo dyan. Oo. Wala itong ginaingon bitaw ka Brigada Abner, no, na karon mang good daw, labi na sa pandemic bitaw ka Brigada Abner, di ba, daghang long distance relationship. Daghan daw nag-engage bitaw ka Brigada Abner kaning sa itong ginaingon na intimate, no? Intimate online conversation sa ilang partner para daw ma-maintain. So na yung mga virtual encounter. Virtual encounter para ma-maintain lagi daw katong ilahang pagkainit, no, sa ilang relasyon. Pero ang pangutana ani, ang kahadlukan jud ani ka Brigada Abner, once sa magbulag, ginagamit lagi siya as kanang reason, pang-blackmail, no? Labi na sa mga lalaki, no? Gamit. Lalaki lang? Lalaki, man jud ni ang babae mo nagreklamo. So lalaki, no? Ingnon siya, ayaw ko bulagi. Or else akong ipakalat ang ato ang sex video. Ang pangutana sa atong kabrigada, unsa ba daw ang pwede niyang buhaton? Ang pinakauna ana, no, mga kabrigada, pwede nato siya og kasuhan, no, aning na nasa to revised penal code na Anti-Photo and Video Voyeurism Act, no? Dira ta pwede kanang mag-anchor sa itong pwede reklamo. Pero the moment kang gi-post na niya, pero wala pa man gi-post. Kanang kani siya na pagbahad pa lamang kabrigada Abner, pwede na nato sila mismo, siya mismo, no, kaning iyang boyfriend ireklamo sa barangay, no? Or ireklamo kung si barangay sila, or ireklamo mismo sa police station, no, kabrigada Abner, para na siya blatter, no, dito pa lamang. So pwede ni siya dito i-anchor, i-print screen niya tong ilahang conversation, no, o pwede po siya magpatabang sa tong anti-cybercrime unit kabrigada Abner, kay kani for sure through chat ni na gibuhat sa iyang boyfriend. So kana daw daghan og pwede adtuan kaning atong kabrigada katong sa Anti-Cybercrime Prevention Act, pwede siya mag-anchor dito, or katong i-file niya kaning sa Anti-Photo and Video Voyeurism, no, against aning siyang boyfriend. Kini pag-abuso naman ni on the part sa lalaki, di ba? Nakigbulag, gusto niya makigbulag, pero dili siya gusto nga makigbulag, o naapay threat. So pwede po nimo pasok dito sa katong vowsy. Yes. No? Kaya magkarelasyon man sila. Ngano man ni kabrigada Abner maabot bitaw sa inana na punto? No, Kataas sa panahon nga maayo ilang panag-uban, no? Kunyang moabot sa punto pwede nga na dawata na lang. napon siya rason. Siguro nahigugma pa siya hantod ron. Kaya wala kaya kayo si kabrigada Abner, huwag ka nang... Di man niya mabuhian. Oh. Di niya mabuhian eh. Obvious man kayo nga di siya musugot, di ba? O bitaw ang advice, no, kanang practical advice ng kabrigada Abner, dili lang sa kanang dili lang bitaw kanang sa kaning atong mga kabrigada, kundi maskin sa mga lawmakers nato na never engage jud sa mga inani kabrigada Abner, no? You will never know, no, ano sana siya gamiton against you, maskin pa ingon nato na gihigugma jud ninyo ang isa't isa. Na nag-trust siya, nagsalig siya, no? Pero naadyoy mga point in our life, no, kabrigada Abner, na kanang magmahay na lang bitaw tangan o gibuhat nato na naamang pugoy ubang partner, dili lang lalaki kabrigada Abner, maingod sila na kung dili ko nimo sendan, di man jud ko nimo love. So ana ba? Lahi yung, di ba? Na yung mga madala ra pod? Madala ra pod, dili oy love ti ka sige nani. Sige, madala na lang ko. Padala na lang ko. Sus anto dagulang. Amping gyud, no? Amping gyud, basta party sa lawas ayo gyud tuguting nga kuhaan kanana og labaw sa tanan. Ayaw gyud ipa-capture sa camera. Kay basing gamito na again sa imuha o maabot ang panahon nga gamito na i-blackmail ka. So ikaw mismo, di ko gusto maulawan, himuon na nimong tanan. Di ba natay mga nakita sa mga balita nga gina-extort, no? Ginagkutungan sila? Sextortion. Sextortion ang tawag ana kanang sige ha, na ako i-copy diri sa imong nude photos, kung di ka magpadalag 10,000, ako aning ikalat. Di ba? Hatag po siya, wasa kabalo nga gikuan to. Gi-copy ra po di. Gikopya og daghan. Daghan, no? Gihatag sa palengke. Daghan dito yung mga sex with. Bitaw, kana ang mga dili nimo sigurado bitaw, no? Kabrigada Abner mo. Nakita mga kabrigada, amping ta, no? Sa atong mga ginabuhat, labi na sa online, no? Kabrigada Abner, dili lang ni na pwede buhaton sa atong uyab,
kundi pwede po na mahak atong mga account na pwede pong mahimog pamaagi, no? Na, Para ma-expose, no, kanang atong masensitibong mga files, no, na ginatago dira sa ato ang mga social media or maskin sa atong cellphone. Okay. Kini ang ikaduhang pangutana gikan sa atong sender. Nadaog ko sa akong pusta sa Tupada. Tupada, kining sabong nino. Pero wala nahatag sa ko akong nadaugan. Pwede ba kumuduol sa korte ani? Brigada Tupada, di Iring. ba, Kabrigada Abner? Sabong. Ano, sa sabong ni, Oh. no? So, illegal man na. Illegal. Tingnan ko nga, nanguta naman ni Shagbo. So, illegal ang Tupada. So Illegal. karon na kuan sa murag gipago siya, walang termino sa Ilonggo no, gipago. Oh. Gi 1 2 3 ba? Na nosebleed ko sa gipa. Ilonggo term na. Hindi ko yun, no? Kaning mga kabrigada, kaning sabong, no, Tupada na ginatawag nato. Since ang sabong is illegal, Illegal. no, Kabrigada Abner, wala kay legal right gihapon na singilon na. Dili kay entertain ana sa korte. Kay wala po'y balaod ang iangkor ana sa tong Korte Suprema para ingno naadjug kay right, no, na singilon. In short, ang illegal na bagay, walay batas dira na nagaprotekta. Dili ka maprotektahan kung illegal ang usa ka butang. Oo. Pananglita nangawat mo, unya wa ka gibahinan sa iyong kinawat, di ka pwede magreklamo. Dili, Kay illegal man to. Di ba, wala man kay legal basis, manggod ana, nangawat no? mig 5 kasako, isa ra kasako ang gihatag sa ko, unfair ang sharing, di ba? So mareklamo ba ka ani, so di ka pwede Dili mareklamo. ka. Kay mo na ito ginatawag bitaw na fruit of the poisonous tree, no, mga kabrigada, na dili na siya ginatapigan, no, sa ato ang balaod. Kaya wala po yung balaod na nagaprotekta So kato, sa mga illegal na... nagdaog ko nun siya sa kuan sa Tupada, agwanta na lang siya. Wala gyud ikatabang ang balaod ana. wala na. Gentleman agreement na lang dyan ang Hangyo na lang gyud ka. man of your words na lang dyan. Di mo ang ano, di ba, nag-promise Aragyo. ka? Sus, kuya mo, bitaw ani, no? Ano, inana, bitaw na mga bagay, Kabrigada Abner. Samtang, Kabrigada Abner? Okay, sa mga sa atong panawagan ng inanglan og hospital assistance ang 37 anyos nga siya Ronili Bandirado human kini ma-diagnose og fracture complete displace sa foot, first and second metatarsal right. Sa mga buot mutabang, mamahimo ninyo nga ipadala inyong mga cash donations pinaagi sa atong GCash account sa 0919-071-9080. Atong usmo na 0919-071-9080. Basahon sa nato po da Kabrigada Abner, no, bago ta mag-extra, no, kaning pipila ka text messages sa atong mga kabrigada. Good afternoon, Kabrigada Abner and Kabrigada Erin. Para nako, dili na dapat mudagan pa si Presidente Duterte from Texter 213. From Texter 302, sir, ug ma'am, kanusa pa man mahuman ang COVID, mangwarta na lang siguro ang gobyerno ani mo pod na ang ako ang pangutana Wala na. gyud makatubag ang kanusa mahuman. Napay pautana diri, magandang hapon DPY, mautana lang ko. Kung pwede ba ma-stay home ang usa ka regular employee sa usa ka dako nga kumpanya diri sa Gensan? Depende, no, mga kabrigada, kung unsa ang nasa inyohang palisiya, no, human resource policy ninyo. Kung- Sa man nasa COVID? O, kana ang mga reason kay namanggoy uban na stay at home sa sila kay Work naa from sila. home. Work from home sa sila kay kanang dili 100% ang workers na ginapa duty. Ang second is kung naisakit, no, ginapapahuway man jud na. So depende na, no, dito sa inyong policy, no, mga Or kabrigada. kung ang iyang nature sa trabaho dili applicable nga work from home, nga kinahanglan yung physically present siya sa opisina. Depende unsay nature sa trabaho, unsay excuse me, unsay palisiya sa opisina, sa kumpanya. Napay nag-text diri ngano labag man sa batas ang pagdagan ni Pangulong Duterte sa Vice President. Kami big yes. Ginaligan ni sa Purok Paradise At Tablet. mga legal opinion lang to sa iyang pagdagan. Siyempre, ang final arbiter ni Ana, ang Korte Suprema, kung matugutan siya o dili. Pero daghan pa nag-ingon nga, walay legal impediment ang pagdagan ni President Duterte. No, bala na to na, no, sa mga maabot na panahon, Okay. Kabrigada Abner, kung unsa kaya ang mahimong pamaagi na ana, no, sa opposition, no, to fight against that filing of In fact, candidacy. gubot pa pod kining partido ni President Duterte kay naay faksyon. Kanang nagadapig sa iya faksyon ni Kusina. Unya ang faksyon ni Pimentel dito man sa kay Manny Pacquiao. So gubot pa pod na siya. Ingani gyud basta umaabot ang eleksyon naay commotion, political commotion nga makalibog. Anyway, naapod ba mo yung mga pangutanang legal, mga pangutanang abot ninyong matubag
PM na sa atong programa sa mga numero nga naa sa inyong TV screen. Ug ka na mga kabrigada, lain na usab nga hugna sa pag-utingkay sa may isyong dili angay baliwalaon ug may isyong angay hatagan og igong pagtagad sa makausap pa. Ako si Kabrigadang Erin Decasyon. Ako sab si Kabrigadang Abner Francisco. Lahirag yun mga kabrigada kung doon na tayo kaalam. Aron sa ingon, katungod nato dili mayatakan. Be proud of Jensen again. Barog Jensen. Kini ang Di pwede yan.